tayo, meron tayong 7 races. Makakapagbigay uli ako ng tip kasi meron tayong sapat na oras. Sa race 1, meron tayong 8 entries. Pag nagpe-pace analyze tayo, ina-arrange natin yan kung sino yung akala nating mauna. So, yung 2 tsaka 3 nasa bandang harapan yan. Process of elimination tayo, 1,200 meters, early pace po yan. Pag 1,200 meters, yung may average na early pace, yung naka-highlight ng yellow, yan yung mga possible contenders natin. So, i-highlight na natin. Sa banderahan, yung speed points na 6, mas mataas dun sa 5. Pero, ang ibig sabihin kasi niyan, yung number of times, estimate na kung gaano siya kadalas mauna kasi front runner. Pero pag tinignan nyo yung maximum velocity, yung aire, mas mataas yung double happiness. Kaya, medyo mapapahirapan siya dyan. Kaya lang, pag tinignan nyo yung rating, ito yung rating nung takbo ni Double Happiness. Kailan to? Nung December 18. So makikita nyo mas lamang siya. Mas mataas din yung early pace niya. Kaya i-eliminate na natin yan. So nasa harapan yan ang mga kasunod dyan yung Achiholly. Bakit ito re-remate? Kasi yung maximum velocity niya nandun talaga mababa eh. So kahit nakabandera yan nung huling takbo niya dito sa field na ito, sa karera na ito, hindi maaaring nasa una yan, pero mas malamang mauna yon na makakasunod lang yan. Ngayon, pag tinignan natin yung rating, makikita nyo mas mataas yung yung kay Double Happiness na synchronize din yan dun sa converted time seconds yan. Kaya tatanggalin na natin si Achiholly. So, ang pili natin dyan, pag tinignan natin yung masyado mataas to, di ba? So, ito na yung pamprimera natin, si Wallop. Panigunda natin si Double Happiness. Ngayon, kung gusto yung magkaroon ng ideya kung sino yung pang trifecta quartet nyo, i-arrange natin by converted time. Hindi na nalalayo dyan yung mga darating sa trifecta tsaka quartet. So, tignan nyo na lang. Piliin nyo yung kursonada nyo tsaka tignan nyo yung numero nyo. Ito yung remate, yung sustain, tsaka yung average nung rating niya sa mga takbo niya na nakadikit siya dun sa leader. Hindi po, although 6 na karera yung ina-average, yung kino-consider natin, hindi lahat ng 6. Kung saan lang siya nakadikit dun sa parte ng last bend dun sa nangungunang kabayo. Kaya yung averaging natin, scientific po yun, hindi basta ina-average. Napatunayan na natin sa loob ng 20 years na pangangarera natin na yung averaging hindi sa lahat ng takbo niya. So dito, ito yung mga pang quartet trifecta nyo, nandyan na lang yan. Kung kukuha din kayo ng forecast, yung nakaberde, mas matataas na yung mga kinalaban nila. Kaya lang kasi, para sa akin, nasa harapan talaga to. Si Double Happiness, pwede nyong i-forecast yan. Pwede rin kayo mamili dito. Ang tanong dyan, yung arrogante ba? Meron, tingin ko wala pa yan kasi yung huling takbo niyan, barrier lang eh. Ang talagang takbo niyan nung June 14 pa, 2024. Kahit galing sa mataas na grupo yan, I don't think na makaka-recover agad yan dito sa laban na to. At nakita nyo naman yung pace niya, ang baba. So, hindi ko i-consider yan dyan sa trifecta or quartet. Lalo na medyo nasa banderahan din yan. Stalker. Mataas yung aire nun eh. Okay, so proceed tayo sa race 2.
Itong race 2, pinakamababang grupo, race 5, RS5 non-placer. So yung race rating natin dyan 88. Yung bawat race, katulad nitong race 2, nire-rate po natin yan. Kaya meron tayong rating ngayon dun sa Pace Analyzer tsaka Morning Line. Rating yun nung karera mismo. Kasi bukod sa nilalagyan natin yung rating yung bawat group ng Pilracom for statistics purposes, pag mag-a-average tayo ng mga grupo, itong ginagamit natin. Ngayon, dun naman sa race rating, yung mismong karera, yung hirap ng karera, hindi yung grupo, iba po yung grupo. Nire-rate din natin yan base dun sa average nung rating ng bawat entry. So, pag in-average natin ito, yun yung rating ng karera. Kasi dito mo makikita talaga yung bigat ng laban. Kaya nga meron tayo ditong, tinanggal ko dito pero nandun yun sa Pace Analyzer. Kasi yung Pace Analyzer puro best. Kaya makikita nyo dun yung rating nung karera mismo. Bukod sa group, kung saan niya nakuha yung best, nandun yung rating nung race. Yun yung nakalagay sa ratings column. So dito sa race number 2, makikita nyo yung mga bandera tatlo. Inarrange na natin yan by running style. Pag inarrange natin by running style, mauna yung DOS. Kaya lang halos dikit-dikit yung Actually, yung Arigato, mas mataas yung power niya. Power tong PA. Yung effort niya. Kaya magkakaroon ng battle yan sa harapan kasama yung Prince Arman. Siguro nasa pangalawa, pangatlo yan. Kasunod ni One for the Road. Yung mananaig dyan, tingin ko, kasi talagang lutsahan sila halos pare-parehas, diba? Tapos, sabi natin sa 1,200 meter, mas pabor yung early pace. Pero sa case na to, pag tinignan nyo yung time, si Prince Arman ang meron, tsaka yung box, diba? So, most probably, pag naglutsahan yung tatlo na yan, ito yung mananaig, yung Prince Arman. Kaya kukunin din natin yan pang dihado. Kaya lang nga kasi, siguradong magkakaubusan, pero 1,200 meters lang yan. Kaya kung gusto nyo ng dihado dito, si Prince Arman yon. So, i-highlight ko na. Tapos, si Barayong kasi, pag tinignan nyo yung si Prince Arman, mas mataas nga yung box rating niya Kaya lang, yung kinuha natin kay Prince Arman, yung pangalawang takbo niya. Kasi dun sa pangalawa, yung December 1, Quartol Yamado siya dun Yung huling takbo niya, hindi naman siya bumenta dun Actually, pang 10 dumating yun. Pagka ganon, ibig sabihin, talagang dominado nung ibang kabayo yung karera. Kaya pag pipili tayo ng paceline, yung past performance yun, pipiliin natin yung talagang may pwede siyang manalo. Kaya yung pinili ko dito, yung paceline number 2 niya. So, si Barayong, makikita nyo, si Tears of Joy pa nga ang susunod Actually, ipapakita ko sa inyo kung bakit ito yung rating ni Tears of Joy. Si Tears of Joy kasi, Tears of Joy, nag-barrier yan nung second paceline niya. Nung December 20, may barrier yan. Kung kukunin ko yung huling takbo niya na kwarto lamado siya, actually doon hindi siya nag-effort Kasi yung power niya doon mababa. Ibig sabihin nun, hindi niya talaga, hindi hininga ng hinete. Kaya pinili ko yung barrier niya. Yung barrier pala kasi na nako-convert natin yung time niyan. May conversion tayo. Tayo lang, Horse Racing Philippines lang may conversion sa barrier. Kaya kahit barrier yan, napipili natin yung paceline niya. Kaya makikita nyo si Barayong pangatlo nga lang sa rating Kasi nasa bandang huli yan Kita nyo yung
Silang dalawa nasa bandang huli. Kaya lang si Tears of Joy, stalker. Ito talagang rematista, nanggagaling sa hulihan. Kaya hindi ko sosolohin yan. In fact, dito tatlo ako. So, Barayong, tapos 4. I-arrange ko by rating para makita nyo kung sino yung mga isasama nyo sa inyong trifecta at saka quartet. Race 3, in-extend natin yung screen para makita nyo yung early pace niya at saka yung sustain dun sa pinili nating pace line. Kasi ito, yung nakikita nyo dito, average yan eh. Tapos, pipili tayo nung past performance niya, lalabas yan dito. So, nakapili na ako. As usual, 1,200 meters yung average early pace na lamang na yan, di ba? Yung naka-highlight, nandyan lang yung mananalo. Although, baba sa grupo yung numero 7, upscale bell. Ang kinuha nating pace line niya, yung last din, yung last pace line. Ngayon, sabihin natin kukuha tayo ng iba, yung pangalawang pace line niya since nung last run, kasi bumaba yan ng grupo. Makikita nyo kahit dito sa average mababa siya, pag nilaban niya yung second pace line niya, meron yan. Kasi mataas, sabi nga natin mataas yung early pace, di ba? Pero ang pang primera ko dyan kasi, pag in-arrange natin by power, Chaos Jury, although mauna yung Freddy's Cutie, matulin po yan. Nakita nyo, 18.1 meters per second yung kanyang maximum velocity. So, expected na sa harapan yan. Kaya lang, meron ding matulin na mas mataas naman yung speed points, yung Dugong Bughaw, na alam din naman natin maganda mag-perform yan. Tapos nalipat pa ng hinete, naging JG Serrano, dati si Espare. Tapos mas mataas pa yung speed points. Kaya nandyan yan sa harapan, magduduel yan sila eh. Kaya ang pang primera ko dyan, yung My Diamond, kasi mataas na dito, mataas din doon. Pang primera ko yan. Tapos yung Petron, mataas lang kasi yung laban nung nakaraan. Panigunda ko yan, and then pantersero ko na rin yung upscale bell. Palagay ko hanggang race 4 lang ako ngayon, kasi kung tatapusin ko yung karera, baka hindi na ako makapag-post, baka wala nang manood eh, di ba? So, baka naman makakakuha kayo ng diado, tsaka nakikita nyo rin naman yung pang trifecta, pang quartet nyo rito pag in-arrange ko ng ganyan. Kaya magkaka-idea kayo kung sino isasama nyo hanggang quartet. Kaya yung susunod na karera, yun na yung last na magagawa ko para may post natin ito. Race 4, baka napapansin nyo may nakalagay doon ML, kasi sa morning line na tip yan. Nakikita ko ngayon kasi yung mga tip nung lahat ng mga programa ko, para pagka nag-a-analyze ako, alam ko kung ano yung mga nandun sa tip nung racing cards ng Horse Racing Philippines. Kaya pasensya na kayo kung nakikita nyo yan sa morning line yan. Ito yung number of entries, 8 yung kalahok. Gaya ng sabi ko sa mga naunang video ko, kapag ka merong rating o grupo, yung class, yung tatakbuhing grupo, binibigyan ko yan ng rating. Para kapag ka nag-average ako ng, nakikita nyo, may naka-green, may naka-pula, pag in-average ko yung group rating nila, malalaman ko kung yung mga kinalaban niya galing sa mas matataas na grupo. Yun yung purpose niyan. So, yung grouping ng Pilracom, binibigyan natin ng internal rating yan. Kaya makikita nyo rin yan sa morning line, sa pace analyzer, may mga group dun eh. Kung katulad sa pace analyzer, kung anong group niya nagawa yung best time na yon. Ngayon, dito sa pinapakita ko, may makikita kayong box. Ibig sabihin yan yung rating nung kabayo mismo.
Kasi hindi po ako talaga nagbe-base sa time. Pag nag-base ka sa time, katulad yan, may dalawang pareho yung time. Pero pag tinignan mo yung performance, yung rating nung takbo niya, mas mataas yung Magical Sap kay Sneaky Eyes. Pero pag tinignan mo lang yung tempo, nakakaligaw kasi yan eh. Finish time yan eh. Ito yung rating mismo nung entire run niya. Kasama niya na doon yung pagbandera niya, yung pagod niya, yung sustain. Ngayon, dito sa karera na to, i-arrange uli natin by pace. Kung sino yung mga nasa harapan, makikita nyo yung 7, yan yung babandera. Gaya ng sinabi natin sa mga naunang analysis natin, pagka 1,200 meter, yung consideration natin yung early pace. Pagka 1,400 meters and above, yung sustain. So dito, analyze tayo sino ba yung pinakamataas. So makikita nyo si West of the East, bandera na, mataas pa yung early pace. So contender yan. Pag tinignan natin yung box, makikita nyo, kita nyo yung time ni West of the East, 76.2 seconds lang. Mas maganda pa yung oras ni Biglang Buhos. Pero sa rating, mas mataas yung West of the East. Kaya nakakaligaw talaga yung time pag dyan kayo titingin. Kaya meron ako nito. Pero syempre, dito nag-a-analyze lang tayo. Hindi ko sinasabing mas mananalo yung 7 doon sa 8. Malalaman naman nyo yan sa oras ng takbuhan. Ang mahalaga kasi meron kayong data. Nangangarera tayo. Tinataya nyo, pera nyo yan, pinagpaguran nyo yan. Tapos iaasa lang natin sa mga nagbibigay. Ako ayoko nagbibigay talaga ng tip. Kaya lang ako nagbibigay ng tip para maturuan ko kayo kung paano kayo pwede mag-analyze ng karera ng sarili nyo. Kasi kung isipin natin yung karera tapat-tapat lang, magbingo na lang tayo, 'di ba? Isasabihin ang dami namang biyahe. 7 naman yung karera sa isang araw, hindi naman siguro lahat biyahe yan. Kaya mas maganda kung meron tayong data na pag-aaralan o pag-aaralan natin yung karera, kung meron kayong mga database o may naitago kayong mga programa, mas masarap tumama kaysa yung sasabihin mo tapat-tapat lang, mag-dart ka na lang, di ba? Bakit ka patataya sa karera? Sabihin mo tapat-tapat lang, tataya ka naman ng taya. Maghanap ka ng ibang sugal. Kaya hindi ako naniniwala na sabihin nila tapat-tapat lang tapos tataya pa rin. Kung wala kang tiwala sa karera, huwag ka magkarera. Ganun lang yun. So dito, si Primero Soldado, pag nakita nyo yung kanyang box, halos dikit lang nung uno yung rating. Pinili natin yung mga takbo nila katulad ni West of the East. Ang pinili ko yung December 6 kasi dyan third favorite siya. Yung sa sales, pag kinuha ko kasi yung last, wala naman siyang, hindi siya bumenta dun ibig sabihin malakas yung laban dun. Tsaka mayroon tayo ditong pace rating, makikita nyo halos dikit lang sila. Actually mataas pa nga yung pace rating ni Biglang Buhos contender din yan, kaya lang sabi ko nga mas nagbabase ako dun sa rating niya, dun sa takbo niya. Kaya pang primera ko yung Primero Soldado, panigunda ko yung 7 West of the East. May dihado kasi dito, pag nakita nyo, i-arrange natin by time kasi dyan kayo sanay, be-verify natin by box. Merong dihado dyan yung Baling Rikit. Siyempre hindi nyo na
Puwedeng alisin yung biglang buhos kung magkwa-quartet kayo, trifecta, kasama na yan diyan, si biglang buhos. Pero 'pag inarrange natin by converted time, makikita niyo yung mga puwede niyo isama sa trifecta o quartet. Pero kung akong tatanungin mo, 1, kung gusto niyo mag-quartet, 1, 7, 8, tsaka 2. Hindi na yan makakalusot diyan yung lalo na yung trifecta. Kung gusto yung pandihado, isama niyo yung 4, magical sap sa quartet. So yan ang pili ko, 7 tsaka 1.